patigil. Diba? He has been asked to comment on persistent reports of vote buying in provinces and cities all over the country. Okay? Ito. He said, what people call vote buying are just politicians paying the fare of local leaders who are helping ensure votes for them in a locality. Di ba na din yun? Diba? In other occasions, it could be politicians giving food to these leaders. It is not because I'm buying the vote of the fellow. It's because I'm giving him the money to go to the precinct to cast his vote. Di ka lang din, buying pa rin yun, ikaw pa rin naging instrumento para makaboto siya. So, definitely kung ikaw, nagbigay ng pamasayan, ikaw boto niya. Hindi makita. Or you sell food to your leaders who are here, sacrificing and waiting for the food to eat so they can last until the last vote is counted. So, pag ganon, Pangulo Duterte, okay lang. So, kailangan magbigay ka ng pera, magdala ka ng sasakyan, magdala mo lahat yung mga boboto sa presinto para makaboto. Sagot mo lahat. So, hindi siya vote buying. Diba? So, ayan. Leader ko yan. Alam naman patayin ko sa gutom. Kaya mahirap yung vote buying. It can take many forms. Basta mahirap talaga yan. So, why are you now asking PBBM to eradicate vote buying? Again, kaya magkamali bawal ang vote buying. Hindi natin ito tinatolerate. Kasi it's against the law. Ang sa atin lang dito, ang issue lang, kung ito ang paniniwala mo sa loob ng mahabang panahon, bakit mo ngayon ito ipagbibiinan kay PBBM? Ang tingin ko gusto niyo paratingin dito, di ba? Matalo man, no? Pag natalo ang kanyang mga bata, ang kanyang mga alaga, no? Sa eleksyon, ang gusto niyo palakasin dito, nag-vote buying ang administrasyon. Kasi pinagdidikidikan niya eh. May inis pa, nung panalo niya. Yan. Komentuhan muna natin. So, yan yung mga kaibigan, no? Sa panahon ni Duterte, gina-justify niya na yung vote buying, okay lang. At mahirap daw kasing kumbaga, pagdating daw sa vote buying, mahirap daw yung questionin. Kasi daw, syempre, tutulungan mo daw yung mga tao, pupunta sa presinto, papamasahian mo, bibigyan mo sila ng kumbaga, sasakyan para makasakay sila, anuan mo sila ng pagkain nila para hindi sila magutom. So, yun yung sinasabi ni Duterte, no? So, magbibigay ka ng kaunting pera. So, okay lang daw yung vote buying, no? Okay lang daw yun. Walang kaso sa kanyang vote buying. Hindi na-justify pa nga niya eh. Kasi si Bongo, di ba, naakusahan ng vote buying. Hindi na-justify ni Duterte yun. Ngayon, ang problema, sinasabi niya ngayon kay PBBM, eradicate vote buying. Dapat wala na daw vote buying. E samantalang 6 na taon siya. 6 na taon siya naging Pangulo ng Pilipinas. Tsaka nung mayor siya, naniniwala siya na okay lang ang vote buying. Pagkatapos ngayon, biglang magbabago. All of a sudden, magbabago. Dahil wala na siya sa politics. Dahil si PBBM na ang Pangulo. Pero tingnan natin. Yung ginagawa niya ngayon sa Davao, di ba vote buying yun? Yung ginagawa niya ngayon sa Davao na pamimigay ng pera, vote buying yan. Di ba? Wala pang eleksyon, andyan na namimigay na siya ng pera. At umiikot siya sa Davao, umiikot siya at namumudmud ng mga ayuda. Hindi vote buying din yun. Diba? So, yung dina-justify niya ng napakahabang panahon na okay lang daw yung vote buying. Hindi daw natin yan pwedeng i-pinpoint na, oy, bawal yan kasi yan daw ay parte na ng eleksyon sa Pilipinas. Ang problema ngayon, gusto niya si PBBM ay talagang kailangan daw mawala ang vote buying. Diba? Kung titignan natin, okay naman yun kasi ang vote buying hindi naman talaga dapat. Pero ang masama nito, hello, ilang taon ka Pangulo ng Pilipinas, ilang taon kang mayor, pero okay lang sa'yo ang vote buying, tapos ngayon bigla sasabihin mo, bawal ang vote buying. Kaya yung sinasabi dito ni Atty. Claire, mga kaibigan, isa lang ang ibig sabihin nito eh. Bakit ganito ngayon si Duterte? Kasi,
merong siyang mensahe na gustong ipaabot. No? Na kung sakaling matalo ang lahat ng kandidato niya, isa lang ibig sabihin, nag-vote buying ang administrasyon. Yun ang gusto niyang ipaabot ngayon sa mga tao. Diba? Inuunahan niya na kapag natalo ang kanyang mga alipores, ay tiyak nag-vote buying ang administrasyon ni PBBM. Yun ang ibig niyang sabihin at iparating. Kasi sa totoo lang, ngayon pa lang nakakaramdam na siya. Natalo talaga ang kaniyang mga senatorial bet. Ngayon pa lang nararamdaman na niya, natalo ang kaniyang mga senators. Kasi kita niyo, guys, majority of Filipinos sinusuportahan ang Pangulo sa laban sa West Philippine Sea. Majority ng mga Filipino ay natutuwa sa ginagawang investigasyon ng Quadcom. Majority ng mga Filipino hindi daw boboto ng pro-China na kandidato. Sino ba yung mga sinasabi na yan? Di ba mga Duterte yan at kanyang mga alipores? So, ramdam na ni Duterte na yung kanyang mga senador ay lagapak. Kung may makapasok man siguro dyan, na sure, yan si Bongo. Kasi si Bongo, gamit na gamit niya yung pamimake news niya, no? Pang-fake news niya tungkol sa Malasakit Center. Na napaka-fake news dahil ang Malasakit Center, hindi naman yan magfa-function without the 4 agencies. Ano yun? DSWD, PCSO, PhilHealth, DOH. Without that 4 agencies, hindi magpa-function ang Malasakit Center. Malasakit Center, yan ay isang batas. One-stop shop na inilalagay sa mga government hospitals. At yan ay nagpa-function because of the 4 agencies. Ibig sabihin, wala pong pondo ang Malasakit Center, umaasa lang yan sa 4 agencies ng gobyerno. PCSO, DSWD, PhilHealth, at saka DOH. Pero ginamit ni Bongo yan pang hatak para manatili siya sa kanyang pwesto. Ginamit niya yan pang fake news, 'di ba? Para budulin ang mamamayang Pilipino. Na akala ng mga mamamayang Pilipino na walang alam, akala nila, oy, Malasakit Center ni Bongo, maganda yan kasi zero billing tayo. Hindi nila alam. Wala pong pondo yan. Umaasa lang yan sa 4 na ahensya ng gobyerno. Di ba? So, mga kaibigan, balik tayo dito sa issue ni Duterte. Malinaw na malinaw, iisa lang ang ibig sabihin dito ni Duterte. Kaya niya sinasabi ngayon sa administrasyon na alisin ang vote buying, dapat walang vote buying. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Dahil gusto po niyang i-justify ang nalalapit na pagkatalo ng kanyang mga senador. Gusto niyang sabihin na mga kaibigan, kapag sakali na itong kanyang mga senador ay biglang lahat yan ay pumasok sa inidoro, no? Walang nakapasok, kundi lahat sa inidoro, ay sasabihin niya, ay kasi nag-vote buying si Marcos. Ay kasi bumili ng boto si Marcos, kaya natalo ang mga senador ko. Yun ang sasabihin niya. Alam nila natin yan, guys, no? So tuloy natin. Tanggap niya pala. Diba? Duterte's own aide, Bongo has been accused of vote buying in the form of donations to fire victims during the 90-day campaign period. Pero ano sagot niya? Malacanang had expressed doubt that Go would be held liable for the allegation. Diba? Inano natin inawalang salaan mo sa vote buying. Tapos, now, you have the temerity to ask that there should be no more vote buying. Sana nung panahon niya, matapang ka naman, mas may pananakot ka nga noon, di dapat ginawa mo na para nagsimula na at hindi na maniwala ang tao sa mga sinasabi mo na yung vote buying integral part na ng electoral system natin. Diba?
So, ito pa mga ka-clear. So, di ba no? So, this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan niya lang tayo ng patas na laban. Patas na laban? So, ito, pag in general ito ha, hindi naman lumalaban. Hindi naman lumalaban si dating Pangulo Duterte sa patas na laban. Hindi na sa eleksyon ha. Kasi hindi siya patas lumaban kay Leila de Lima. Hindi siya patas lumaban noon kay Senator Trillanes. Kapag siya ay tinutuliksa, ang gabi niya, pakulong yan. Yung mga naging biktima sa AJK, hindi kasi naman naging patas. Na wala nang naging patas ang laban doon. At lalo na to, sinabi niya, we will not allow, nakagaya ko noon, na prangka-prangka ako sa mga tao, huwag kayo pumasok sa mga takutan, pati yung violence. Talaga. It's not good. Ayan. Okay? So, tingnan natin ito. Okay? So, kitang-kita natin guys, no? So, ayan. So, kitang-kita natin na yung sinasabi ni Duterte, lahat yung hindi niya ginawa eh. Yung sinasabi niya ngayon kay PBBM, lahat yun, taliwas ang ginawa niya nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Katulad na lang ng, huwag kayo papasok sa takutan, no? Huwag daw tatakutin, yan. Pero siya, anong sabi niya? Pag siya daw, babarilin daw niya agad. Babarilin daw niya agad. Wala na daw hiring-hiring. Babarilin niya agad. So, kita nyo na. Yung statement niya na yan, kakasabi lang niya yan. At least, I think, 1 week or 2 weeks ago. Bago yun. Kita nyo? So, kapag siya, okay lang may vote buying. Kapag siya, okay lang may takutan. Kapag siya, okay lang walang demokrasya. Ino-oppress yung mga press natin. Walang press freedom. Kapag siya, okay lang lahat. Kapag siya, gagawin niya lahat, walang batas-batas dahil siya ang batas. Pagkatapos ngayon, sa panahon ni PBBM, tuturuan niya, sasabihin niya, dapat ganito, dapat ganyan, o dapat ganon. Hindi wow. Hindi ikaw ang Pangulo ng Pilipinas. At isa pa, kita nyo naman, kahit yung mga press mismo ang nagsasabi, ngayon meron tayong freedom. Kahit yung mga press na mga dilawan, sinasabi nila, iba ang sitwasyon ngayon. Dahil ngayon, nararanasan nila, nakakahinga sila ng maluwag. Meron silang press freedom. Hindi sila sinisikil. Di ba? Kaya, etong si Duterte, kung ako dito kay Duterte, manahimik ka na lang sa bahay nyo. I-enjoy mo na lang the rest of your life kasi matanda ka na eh, no? Tapos magbago ka na, huwag ka na masyadong magmumura, huwag ka na masyadong mag-threat sa tao na papatayin mo, huwag ka na masyadong paepal, magpakabait ka na, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi konti na lang, baka isang bulati na lang hindi pumipirma sa'yo. Diba? Yan ang masasabi ko kay Duterte. Enjoy mo na lang. Enjoy the rest of your life. Huwag ka na masyadong magpa-stress. Lalong-lalo na, malapit na yung ICC dumating. Nakipag-coordinate na yung gobyerno natin sa ICC. So, enjoy mo na buhay mo, no? Huwag ka na masyadong paepal. Kasi, tanggapin mo na ang katotohanan. Wala ka na eh. Laos ka na. Hindi na ikaw ang presidente ng Pilipinas. Laos ka na. Tiguang ka na. Tiguang. No? Wala ka na eh. Nakakalimutan mo na nga kung ilang taon ka eh. Diba? Sabi mo, 73 ka. Hindi ka naman 73. Ulyanin ka na nga eh. Kasi, pag tinatanong siya, kapag sinasabi niya yung edad niya, 73 siya. Ulyanin ka na nga eh. Hindi mo na nga maalala kung ilang taon ka na eh. Umiihi ka na nga sa pantalon mo eh, di ba? Naihi ka na sa pantalon mo. Ginagabayan ka na nga lang ng 2 tao para makaakyat ka ng stage. Hindi mo na nga kinakaya eh. Pagkatapos, epal ka pa. Tuturuan mo pa yung Pangulo natin. Hello, sa panahon mo, okay lang, vote buying. Sa panahon mo, tinolerate mo ang vote buying dahil kay Bongo. Dahil nahulihan si Bongo na siya ay nagvo-vote buying, so tinolerate mo. Tapos ngayon sasabihin mo, ay wag mag-vote buying, dapat tanggalin ng ating Pangulo ang vote buying. Hello? Tapos sasabihin pa, huwag kayong dapat walang takutan, dapat maintain natin ang demokrasya, o dapat ganito. Hello? Iba ang ginawa mo nung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas. Iba ang ginawa mo. Totally different.
Di ba? Kaya, ito masasabi ko ha. Ito masasabi ko. Mag-enjoy ka na lang sa buhay mo, Duterte. Hindi mo alam, baka bukas, yung isang bulate mo, pumirma na. Diba? Kawawa ka naman, punta ka sa impyerno. Diba? Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa nagsisisi sa mga kasalanan mo. Enjoy mo na lang yung buhay mo. Kung ako sa'yo. Kasi, alam mo, natitiyak ko sa'yo, doon ka talaga sa impyerno. Tama yung sinasabi mo na hindi ka tatanggapin sa impyerno. Doon kayo sa hell. Kasama ng iyong mga alipores at iyong mga followers. Diba? O, nakakaawa ka. Nakakaawa ka talaga. Sa totoo lang, no? Kaya, ikaw, yung ginagawa mo ngayon, pagsisihan mo yan eh. Sasabihin mo sarili mo, bakit nga ba hindi ko in-enjoy yung buhay ko nung nag-retire ako? Nangialam ka pa sa politika. Diba? Kaya, ang sasabihin ko sa'yo, ha? Walang maniniwala sa'yo eh, kasi iba-iba yung mga sinasabi mo eh. Sasabihin mo, ayaw mo ng vote buying, pero 6 na taon ka na Pangulo ng Pilipinas, dinadjustify mo ang vote buying. At sinasabi mo, yung vote buying hindi yan mawawala kasi talagang parte na yan ng Philippine election. Pagkatapos ngayon, biglang, iba? Talaga naman, no? So, mga kaibigan, no? Ano ulit yung sinasabi dito? Ang sinasabi po dito, ang mga Duterte supporters more prone to fake news. Results show that respondents who support Rodrigo Duterte are more likely to believe in fake news and are less likely to believe in real news. So, ang mga Duterte supporters daw ay mas naniniwala sa mga fake news at hindi sila naniniwala masyado sa mga real news. Kaya kapag binabasa mo ang mga komentaryo ng mga Duterte supporters, madalas fake news ang kanilang sinasabi kasi sila po ay mga prone, naniniwala sila sa fake news. Kasi sabi ko nga, kapag ikaw bobo, walang alam, bugok ka, mas maniniwala ka sa fake news. Kasi nga, hindi ka nag-verify eh. Pag sinabi lang sa'yo ng influencer nyo, ng mga DD sheets, na fake news peddlers, ano ka agad kayo? Naniniwala agad kayo. Kaya prone talaga kayo sa fake news, mga DD sheets, no? So according to study yan, hindi yan fake news. According to study yan, ha? Duterte supporters more prone to fake news. Yan. So, sabi dito, study, Duterte fans Fox who trust Facebook for info tend to believe in fake news, no? So, guys, Inquirer.net, November 17, 2021, no? 2021 ito. Sabi dito, Manila, Philippines. It is more likely that President Rodrigo Duterte and those who rely on Facebook for news more than the mainstream media will believe fake news. According to study conducted by Boses, Opinion, Siyasat at Siyensya para sa Pilipinas. The finding were based on working study authored by Boses Pilipinas convener Dr. Imelda Dinla and 3 other authors titled The Link Between Fake News Susceptibility and Political Polarization in the Philippines. Duterte supporters more prone to fake news. Result shows that respondents who support President Rodrigo Duterte are more likely to believe in fake news and are less likely to believe in real news. Ngayon alam niyo na kung bakit ang mga DD sheets ay mahilig sa fake news at mas pinaniniwalaan ang fake news kasi sila ay prone sa mga fake news, no? Yan. Ami Rasul, Ma'am Admin Rich, wala naman pong bobo, basta mag-research lang po. Correct. Ang kaso nga, hindi sila nagre-research kasi bobo sila. Kahit yung pagre-research, hindi nila alam. Kaya sila ay mga bobo, mga tanga, mga bugok kasi kahit ang pagre-research lang, isang click lang yan sa Google, isang type lang yan at click sa Google, andyan na, hindi nila magawa. Kaya mas pinaniwalaan nila ang mga fake news, no? Kaya sila po ay mga bugok. Yan, no? Yan po ang katotohanan. Yan. Yan po, no? The truth and nothing but the truth. Diba? So, mga kaibigan, meron pa tayong
Ibang topic naman, no? Ibang topic naman po, mga kaibigan. Yeah. Itong Chinese na hinihinalang espiya. So ngayon mga kaibigan, ang topic naman po natin ngayon ay tungkol naman po dito sa nakakatawa. Oh, sandali. Saan ba yun? Yan. Oh. Ito-topic naman natin si... Ano ko ba nakita yun ha? Halika guys ha. Yan. Okay. Ito topic naman natin ngayon si Vic Rodriguez, no? Okay, si Vic Rodriguez. Okay. Itong si Vic Rodriguez, mga kaibigan, no? Doon sa tanong ng bayan, no? Kung saan nagkaroon po ng mga debate yung mga kandidato, no? Sa pagkasenador. So, ito pong si Vic Rodriguez, mga kaibigan, no? Meron pong isang tanong doon na kung yes or no lang tungkol sa pagpapa sa publiko ng SALN, no? Sa publiko ng SALN ng mga kandidato. Mga kaibigan, yan po ang tanong ng bayan. Bumoto po ng yes si Bondoc, Mendoza, Espiritu, Arellano, Castro, Quirubin, De Guzman, Ramos, Martinez, Casino at saka si De La Rosa. Bumoto sila lahat ng yes. Puwera kay Vic Rodriguez. Ang boto po ni Vic Rodriguez ay no. No. Ayaw daw niya na isa publiko ang SALN. Ayaw ni Vic Rodriguez na i-post in public ang SALN. Hello? Yung SALN, mga kaibigan, ano yan kumbaga transparency yan no? Transparency, kung magkano yung asset mo during the time na ikaw ay nangangampanya. Kailangan mo talagang isa publiko yan. Kasi para makita ng taong bayan kung magkano ang asset mo nung ikaw ay pumapasok sa politika. Para nang sa ganun, maikumpara sa mga susunod na taon kapag halimbawa nahalal ka na kandidato, maikukumpara ngayon kung nagnakaw ka ba o hindi. Kung nagnakaw ka ba sa kaban ng bayan o hindi. Pero ito ang sagot ni Vic Rodriguez. No. Ayaw daw niya na isa publiko ang SALN. Bakit parang ano yata? Taliwas yata sa kanyang sinasabi. Na ang sinasabi niya, mga kaibigan, yung tinanong siya kung bakit siya nag-resign sa Marcos administration, ang sagot niya, hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado. Nung tinanong siya, mga kaibigan, kung bakit siya umalis sa Marcos admin, hindi na daw niya masikmura ang korupsyon. Really? Biruin yung mga kaibigan na in-appoint siya ni PBBM Executive Secretary. After 3 months, tanggal. 3 buwan, tanggal siya. Akala ko ba hindi mo masikmura ang korupsyon? Pero bakit ikaw lang yata ang hindi bumoto ng yes para isa publiko ang SALN? Diba yung pagsasapubliko ng SALN ay isang indication na ayaw mo ng korupsyon. Kasi pinapakita mo yung SALN mo. Na ikaw ay kumakandidato ka ngayon, eto SALN mo. Pinapakita mo yung SALN mo. At yun ang pagbabasihan kung magkano ang naging asset mo nung ikaw ay nandyan na sa gobyerno. Para makita ngayon kung nagnakaw ka. Ito, ayaw niya. Sabi niya, no. Ayaw niyang isa publiko ang SALN niya. Kaya mga kaibigan, hindi ito pumapasok sa Hindi pumapasok yan sa mga survey. Ayaw talaga ng mga tao sa kanya. Kasi nga, kitang-kita ang kanyang pagiging sinungaling at ang kanyang pagiging bukod sa sinungaling, balimbing.
Yan yung sinasabi ni PBBM na kahit nung siya pa ay nagtatrabaho sa akin, yan yung kanyang weakness. Yan ang weakness ni Vic Rodriguez, ang pagiging balimbing at sinungaling. Diba? So, yes or no? Ang boto niya, no. Ayaw niyang ipakita ang kanyang salin. Siya lang ang nag-iisa na ayaw magpakita ng salin. Tingnan nyo, lahat bumoto ng yes. Siya lang ang nag-iisa na bumoto ng no. Ayaw niyang ipakita ang kanyang salin. Pagkatapos sasabihin, hindi niya daw masikmura yung korupsyon sa gobyerno, kaya daw siya umalis. Hello? 3 months ka pa lang na nandun, nakita mo na ang korupsyon. Hello? Parang 3 months in government, nakita mo na ang korupsyon. Sa pagkakaalam ko, kung 3 months ka pa lang sa government, dyan pa lang nag-uumpisa yung pag-appoint ng mga, kumbaga nag-uumpisa pa lang yan. Honeymoon stage pa lang yan. Dyan pa lang mag-uumpisa ng mag-a-appoint ng mga secretary at ng mga empleyado sa gobyerno. Paano makikita mo kaagad ang grabing korupsyon? Diba? Napakasinungaling, diba? Napakasinungaling. Kaya nga siya natanggal kaagad, no? Dahil sa kanyang kasinungalingan. Diba, mga kaibigan, no? So, alam nyo, sa totoo lang, no, ang dahilan kung bakit natanggal to kung bakit siya natanggal, no? At guys, meron pa siyang sinasabing kasinungalingan din, nilalagay daw siya sa, meron siyang sinasabing, isang posisyon na inilalagay daw siya doon. Pero, kung babalikan natin yung mga nakakaraan, mga kaibigan, yung posisyon na yan, hindi siya inilalagay. Siya ang gumawa nung posisyon na yan, na ginawa niya mismo yan para iluklok ang sarili niya. Pero sino ang nag-block? Si Enrile. Binlock ni Enrile at sinabi ni Enrile, no? Sinabihan ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM na, uy, ano ba to? Mahal na Pangulo, huwag niyo itong papayagan dahil abusado to. Biruin mo, tinatalaga niya ang sarili niya as parang chief of staff na nawala man siya sa pagka-executive secretary, itinatalaga niya yung sarili niya sa isang posisyon na the same, parang executive secretary din. Di ba? Ang kapal na mukha. Siya mismo ang gumawa ng posisyon, siya mismo ang gumawa ng memorandum, ng papel, para italaga ang sarili niya doon sa posisyon na yon. At yun po ang binlock ni Enrile. Tinutulan po ni Enrile. At sinabihan niya ang Pangulo ng Pilipinas na huwag niyo po itong hahayaan. Abuso po ito sa kapangyarihan. Yung ginagawa na yan ni Vic Rodriguez. Kaya hindi siya pinayagan na gawin yung kanyang gusto. Kasi abusado Siya yung sinasabi ng First Lady natin, no, na ang isang tao, kung gusto mong malaman, kung gusto mong lumabas ang tunay niyang ugali, bigyan mo ng pera at kapangyarihan, lalabas ang tunay niyang ugali. Yan, sinasabi ni F. Elisa doon sa kanyang interview. No? Yan, hindi lang niya tinukoy kung sino, pero ito yan, si Vic Rodriguez yan. Pag binigyan mo ng pera, binigyan mo ng kapangyarihan, nagbabago ang ugali, di ba? So, kaya po siya pinaalis dahil sa kanyang mga maanomalya na mga appointees, no? Mga appointment niya na katulad ni Pastrana. In-appoint niya si Pastrana, gayong alam naman niya na maraming sabit, di ba? Yan yung mga kaibigan, no? Dala. Ang alam ko na lagay ko dito yun Saglit guys hanapin ko Na-share ko yun Yung mga dahilan mga guys kung bakit siya talaga tinanggal. Ito, isa to, no? Yan, isa ito guys, no? The truth to hit Rodriguez, sugar import mess probe, still Ontiveros, no? So, eto mga kaibigan, sa sugar importation, no? Eto yon mga kaibigan, na inaprubahan niya without the consent of the President.
nag-approve siya ng sugar importation without the consent of the president. Ang daming nadamay dito. Diba? Tinanggal pa nga ni PBBM yung undersecretary ng DA dahil dito. Kamukat-mukat mo along the investigation, nalaman na ang may kasalanan si Rodriguez pala. Siya pala yung nag-a-approve at ginagamit pa niya yung selyo ng presidente without the consent of the president. Kaya pala ang sinasabi ng isang secretary, ng isang undersecretary, na ang nagpayag daw ng sugar importation ay ang Pangulo mismo. O, di ba? Nawindang ang Pangulo natin, nawindang ang palasyo. Kasi ang sabi ng Pangulo natin, wala naman siyang pinapayagan na ganun. O, yun pala, si Vic Rodriguez pala ang gumagawa. Tapos may napapabalita pa na ipinagbibili niya yung mga appointments ng 1 milyon. Pagkatapos ngayon sasabihin niya, umalis daw siya, nag-resign daw siya dahil daw hindi niya masikmura ang korupsyon. Pakasinungaling ang bumuk. Sinungaling, di ba? Kaya nga hindi yan nakakapasok sa mga survey. Hindi nakakapasok yan. Kasi kahit yung mga hindi iboboto yan. Ganyan, apakasinungaling. Ayaw magpakita ng salin pagkatapos sasabihin, hindi daw niya masikmura ang korupsyon. Hello? Yung sinasabi niya, iba sa kanyang ginagawa. Di ba? Kaya mga kaibigan huwag niyong kakalimutan itong Vic Rodriguez na to. Ipasok niyo yan sa Inidoro, no? Inidoro, hindi sa Senado, no? So gagawa ko ng ba tawag doon? Parang quote, Vic Rodriguez sa Inidoro, hindi sa Senado. Yun. So mga kaibigan, babalik na lang ako mamaya for another live, no? Maraming pong salamat sa mga nanood. Sandali,